Ayan, so Jeric, diretso na tayo sa pag-uusapan nating dalawa, friend. Anong dahilan at napatawag ka sa usapang LDR? Kwentuhan mo na ako. Yun po, yung kasing first love ko, after 20 years, nagka-chat kami. Kami nagkita, naghiwalay kami, pero wala kaming closure na nag-break. Tapos nawala na siya. Tapos hanggang sa tagal na panahon, nagkaasawa na ako. Ngayon, nung may asawa na ako, DJ, tsaka ako siya ngayon na sa Facebook. Okay. Wait lang. So, meron kang asawa, Jeric? Meron po ngayon. Married ka for how many years? At 19. 19 going years 20. na. Wow, ang tagal nyo na din. Siyempre, may anak na kayo, Jeric. Meron na po, DJ. Ilan na? 3 po. 3 na, pero malalaki na, Jeric? Opo, malalaki na. May graduate na ng college. Yun, no? Tapos, si First Love ay nahanap mo siya sa Facebook. Nagkaroon kayo ng connection. Kailan lang to nangyari, Jeric? Ano? Mga last year po. Last year o 1 year. Mga 1 year ago. Sinong Tapos, nakahanap? Ikaw o siya? Nahanap ka niya o nahanap mo siya? Bali, yung pong pinsan ko, kapitbahay nila, kasi yung pangalan niya, iniba-iba. Yung pinagbali-baliktad sa Facebook, kaya hindi ko makita. Yan na nga ba yung sinasabi ko sa mga Ngayon, nagbabaliktad ng pangalan sa Facebook, hindi kayo mahanap? O, tapos? Tapos yung pinsan ko po, tinanong ko siya, tapos nung tinatanong ko, sabi niya, may Facebook siya, sabi. Hindi ko makita yung pangalan niya. Hindi, iba na, sige, bibigay ko sa'yo, sabi niya. So, hinanap mo talaga siya? Opo, hinanap ko talaga siya. Kasi matagal ko na siya hinahanap. For Parang, what? kasi nung, siguro, first love nga. Kahit Parang na nasa may... puso mo pa agad. So, even if may asawa ka na, may anak na kayo, sabi mo nga, yung isa graduate na ng college, after all these years, siya pa rin laman ng puso mo? Parang ganun, DJ. Tapos nung nahanap, parang nagkausap kami. Tapos sabi niya, mga bata pa tayo doon. Sabi niya, ganun-ganun. Tapos, tinanong ko siya. Ngayon, actually, DJ, meron na rin siyang anak. Pero wala rin siya sa asawa. Ganun. Pero ngayon, sabi ko, tinanong ko siya. Sabi ko, ba't nawala ka? Ba't iniwan mo ko? Wala kang contact? Ba't yun ang nangyari? Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi rin daw niya alam. Tapos, nung time po na kinakomport ko siya, sinabi ko, minahal mo ba ako noon? Sabi ko. Siyempre, sabi naman niya. Siyempre, ikaw ang first love ko, sabi niya. Tapos, dumating ang panahon na, dumating nga doon, sabi ko, kung pwede ba natin ibalik yung pagmamahalan natin, sabi. Bakit mo ginawa yan? I'm curious, bakit mo ginawa, Jeric? I mean, sabihin na natin for 19 years, kasal ka na, siya yung first love mo, given na yon. Kumbaga, yung 19 years ba na yon, hindi ba naging sapat sa'yo yung asawa mo? Hindi ka ba minahal ng asawa mo? Hindi ka ba na in love sa asawa mo? Kasi 19 years of marriage is 19 years of marriage. Sobrang tagal nun, nakabuo na kayo ng pamilya, nakabuo na kayo ng pangarap. Bakit? May problema ba sa marriage mo? Kaya hinahanap mo yung first love mo? Meron naman, pero slight lang. Yung hindi naman po yung problema. Malaki, pero naguguluhan niya po ako, DJ, dahil dumating siya ngayon, nakita ko na siya, tapos parang, alam mo na, yung feeling mo nun, parang bumabalik. Ganito, tanungin kita ha. Kasi sabi mo, 20 years ago nung magkarelasyon kayo, tama? Yeah, DJ. Tama, 20 years ago. So, tinanong kita ilang years ka nang married, sabi mo 19 years. So, that gives you 39 years.
39 years of your life. 40 ka na ngayon. 1 year lang yung pagitan. Nung naghiwalay kayong dalawa at kinasal ka sa asawa mo, 1 year lang yung pagitan. Anong ginawa mo nung isang taon na yon? Hinanap mo ba siya? Hindi. Basta naman, hindi ko rin maintindihan kasi... Basta, Hindi. parang- I'm trying to decipher it for you. Tinatry ko nga tong isolve for you. So, sinasabihan kita ng facts. You had 1 year before ka ikasal. Yung 1 year na yon, ando na lahat. Yung moving on process and falling in love with another girl na nag-lead to marriage. Yun na yun eh. Kasama yun sa isang buong taon. So, ang daming nangyari sa loob ng isang taon na yon. Ang tanong ko, yung isang taon na yon, trinay mo ba siyang hanapin? Kung ganyan mo siya kamahal, first love mo, sabi mo eh, malakas yung nararamdaman mo for that person eh. Anong ginawa mo ng isang taon na yon? Naghanap ka ba? Pinagtanong mo ba siya sa mga kaibigan niya? Tinanong mo ba siya sa parents niya? Paano mo siya hinanap? Hindi DJ, hindi ko siya hinanap. Bali, parang sabi ko, nawala ka. Parang ang nagmamatigas ako na hanapin mo ako, hindi ako yung naghanap sa kanya. Ganon, parang sinubukan ko siya kung talagang mahal niya ako, nahanapin niya ako. Parang wala lang DJ, ganon. Tas, so, nung pumasok ka yung sa photo, may relationship na nakilala to, kasama ng asawa mo, pumasok ka ba dahil ginawa mong rebound yung asawa mo o na-in-love ka talaga sa asawa mo? Parang gano'n lang din. Ano yung parang Dahil, ganon? nilaba ko kasi, niligawan ko siya, yung asawa ko. Pero, paano ko ba papalutang Sige. Basta ang nararamdaman ko Jeric, ni DJ, wait lang yung ganun, Wait lang. Nung nakita mo or nagkaroon kayo ng palitan ng message ni First Love, this time around ba nagkapalinawagan na kayo kung anong nangyari? Ba't naudlot ang inyong pag-iibigan? Opo DJ, bali kasi ayaw po nung pamilya niya sa akin noon nung kami yung palagi kaming tago kung magkita, ganun, mataas kami. Hanggang sa dumating ako na nilayo siya sa akin na wala na komunikasyon, hindi ko na alam kung saan nagpunta, basta hindi na sinasabi nung family friend niya na kung nasan siya. Okay. Ayun, this time, yung time na yun, parang sabi ko, kung talagang mahal niya ako, ba't hindi siya alam na may sa amin, yung lugar namin. Paano kung Siya ibalik niya yung pumunta. tanong sa'yo? Kung mahal mo siya, bakit di mo siya hinanap? Paano kung ibalik niya sa'yo yung sinabi mo ngayon? Kung mahal mo ako, ba't di mo ako hinanap? Hindi, kasi- Ba't di ka nagtanong? Nagtanong-tanong po ako, DJ. Sabi mo kanina hindi. Nila sinasabi. Hindi nga po sinasabi nung pamilya nila na alam ko siya, wala na akong balita, kumusta na siya, nasaan ba siya? Ay, hindi Kaibigan? namin alam kung nasaan. Wala siyang kaibigan? Meron naman, siya lang, family, pinsan niya, ganun, parang pinagkaisahan nila ako na itago nga siya. Dahil ayaw niya po nila sa akin. Ganun. Tapos, ang inisip ko nung time po na yun, siya pwede niya akong puntahan o hanapin dahil alam niya yung lugar ko. Siya, hindi ko alam yung lugar niya kung nasan siya. Okay, so after 19 years, it's been a long time na kasi. Sabihin man natin walang closure, both of you were kids back then. And sabihin man natin na wala kayong end dun sa relationship na nagkaroon kayo, wala kayong pag-uusap kung paano nyo siya tatapusin, naiwan ka sa ere. Still, may dumating na babae sa buhay mo, enough para pakasalan mo. Kung hindi mo ganun kamahal tong babaeng to, bakit mo pinakasalan? Mahal ko rin naman DJ, siya lang. Ang naging problema ko nga ngayon, nung nag-uusap na kami, nagpapalitan na kami ng message, sabi niya, bata pa tayo nun, tsaka magulo, sabi niya, yung mga family ko, ayaw sa'yo, ganun. Tapos dumating ang puntong parang, tinanong ko, sabi ko, mahal pa ba ako? Sabi niya. Bago kayo mapunta sa ganyang usapan, Jeric, bago kayo mapunta sa usapang yan, kasi sa totoo lang, Jeric, kung ako yung tatanungin mo, usapang landian na yan eh. Kung siya ay
kumbaga, hiwalay sa kanyang asawa, of course, parang sa kanya, it's a fairy tale come true kapag bumalik yung first love niya. So, wala na talagang ibang patutunguhan yan, Jeric, kung hindi sa ganung paraan. Pero ang tanong ko, hindi niya ba tinanong, ikaw, kamusta ka? May asawa ka na ba? Kayo pa ba ng asawa mo? Tinanong naman po DJ. Tapos sabi niya, hindi na natin pwedeng ibalik. Sabi niya kasi may pamilya ka na. Hindi naman kayo magkahiwalay. Ako hiwalay. Ayoko mamanira ng pamilya kasi ako nasira yung pamilya ko, sabi niya. Yung DJ, ang gusto ko lang maliwanagan, paano magiging magandang namin para matapos na yun. Yung, siyempre may pamilya na ako, ayoko rin naman masira, pero pagkausap ko naman siya, parang andun yung atensyon ko sa kanya dahil mahal ko nga siya, first love. Tapos pag ako sa family ko, parang ayoko naman gawin. Ang magulo lang sa isipan ko, sabi ko, ba't hindi siya mawala yung pagmamahal ko sa kanya o ano dapat gawin para mawala pagmamahal ko sa kanya dahil tanungin kita muna, tanungin kita. Sa 19 years ng relationship ninyo, before mo siya mahanap dyan sa pinsan mo, hinanap mo ba siya? Ipinagtanong-tanong mo pa rin ba siya? Hindi na, Gigi. Hindi na. Hindi Sa na, 19 years, makinig ka lang muna sa akin. Don't you worry, I'm getting at something here. I just want you to answer my question as honestly as possible. Sa 19 years na pagsasama nyo ng asawa mo, sumagi ba siya sa isip mo? Ngayon na lang. Nung mga... Sa 19 years ng pagsasama nyo ng asawa mo, every time na hinahalikan mo yung asawa mo, every time na nagsisiping kayo, every time na hinahawakan mo yung kamay ng asawa mo, every time na nakikita mo yung mga anak mo, sumagi ba sa isip mo tong babaeng to? DJ, sumagi, pero... Sa 19 years sa 19 years ng married life mo before kayo nagkaroon ng connection tinatanong ko kung naisip mo siya every time hinahawakan mo yung kamay ng asawa mo, niyayakap mo siya, kinikiss mo siya, naalala mo siya? Sa 19 years na yun nang hindi mo pa siya nakikita ulit nang wala pa kayong connection, naalala mo siya? Hindi, DJ. Kaya ako lang siya naalala dahil nagkaano kami ng pinsa ko, nagkakwentuhan kami. Jeric, now, teka lang. Jeric, now, makinig ka sa akin. The reason why you are feeling what you are feeling now is not because mahal mo siya. Not because mahal mo pa siya. Yes. But because for 19 years, you got used doon sa nararamdaman mo sa asawa mo. Kumbaga para sa iyo, routinal na lahat ng ginagawa niyo ng asawa mo. Gigising kayo sa umaga, aasikasuhin niyo yung mga bata, aasikasuhin ka niya, wala na masyadong lambingan kasi nga mag-asawa na kayo for 19 years. Kumbaga normal na sa inyo ang makita ang isa't isa. Wala na masyadong excitement, wala na masyadong thrill. Ngayon dumating tong babaeng to, bumalik kasi hodang first love or ex, bumalik yung babaeng dati mong nakarelasyon na hindi nagkaroon ng closure. For a very long time, nagkaroon ng thrill sa buhay mo na bumalik siya. And you insinuating your questions, yung questions mo kasi it's questions of parang questions that you are putting the answer sa mouth niya na. Kumbaga questions that are meant or were meant na maglagay ng kasagutan sa mga bibig niya. Like for example, ang tanungan, mahal mo pa ba ako? Kung hindi mo kasi intention na marinig yung salitang oo, kung hindi mo intention na bigyan siya ng idea na sabihin yung oo, hindi mo itatanong yung tanong na yun eh. Kasi alam mo sa sarili mong may asawa kang tao. But then again, tinanong mo. So dahil siya malungkot, walang asawa, andun sa idea niya yung fairy tale like love story na kung pwede nga magkaroon ng one more chance, bumigay siya or binigyan ka niya ng alanganing sagot na hindi naman mawawala yun eh. First love, di naman yun mawawala. Jeric, I'm telling you, I'm 29 years old at yung pagmamahal ko doon sa unang boyfriend ko, walang-wala na. Teka lang ha, napuputol kami. Balikan ko siya.
phone. Okay. So, hindi na ako magta-try. Ano ba yan? Oh, Jeric. Opo, DJ, no? Wala po. So, Oh, sige. It's okay. So, Jeric, I mean, what I'm trying to say here ay naguguluhan ka lang kasi you're letting her in. For a period of time, wala kasing exciting na nangyayari sa inyo ng asawa mo. Like for example, for 19 years, normal, usual, walang exciting, walang thrilling, walang surprising kasi nakasanayan nyo na yung makita yung isa't isa. Si ate ay thrill, si ate ay excitement, si ate ay something new. Kaya ka nakakaramdam ng ganyan. Kaya kita tinanong ng mga tanong ko kanina just to prove to you na nung mga panahon na nakasama mo yung asawa mo, hindi totoong siya yung first love mo. Kasi sa utak mo, sa mata mo, sa isip mo, sa puso mo, ang minamahal mo lang ay pamilya at asawa mo. Kasi wala ka namang idea of her ni hindi siya sumagi ni once sa isipan mo. Noong mga panahong wala pa siya ulit sa buhay mo. Ngayon mo lang nasasabi yan kasi binibigyan nyo ng pagkakataon yung isa't isang guluhin yung isa't isa. Gets mo ko, Jeric? Kung Yes. hindi mo siya papapasukin sa buhay mo, kung hindi mo siya hinayaan pumasok sa buhay mo, wala naman talaga siya sa eksena eh. Hindi mo naman talagang maiisip na parang hindi mo na mahal yung wife mo eh. Hindi mo naman maiisip na parang mahal mo pa yung ex mo eh. Pumasok lang kasi uli siya sa eksena. Hindi totoong mahal mo pa siya. Na-excite ka lang ngayon. Kasi medyo thrilling yung storya ninyo. Hindi ako naniniwalang first love never dies, Jeric. Because mine, I know yung naramdaman ko pagmamahal yon. Pero wala na siya ngayon. Walang-wala na. Kasi naniniwala ako na binigyan kami ng pagkakataon before. At kung hindi kami nag-work out before, ibig sabihin may rason kung bakit hindi. At hindi ko isa sa alang-alang ang ngayon para balikan yung kahapon kung bakit hindi kami nag-work. Kasi meron na ako ngayon eh. It's working. I have a family. Nakapagpag-graduate na ako. My wife is great. Inaalagaan niya ako, mabuti siyang asawa, mabuti siyang nanay sa mga anak ko. There's nothing wrong with her. Kung naghahanap ako ng thrill, kung naghahanap ako ng excitement, makikipag-date na lang ako sa asawa ko. Magde-date na lang kami ulit somewhere. After so many years, lalabas na lang kami ng kamilang dalawa. Just to make me realize na what I feel, in-on-hold pa ako ni Kuya. Ayan. What I feel about her is beyond love. More than love even. Yung nararamdaman mo para sa asawa mo, more than love yan. More than companionship, more than partnership, more than love. Kasi merong respect, merong trust, may experience, may memories, lahat na nandyan. It's a lifetime of memories, Jeric. Versus yung sinasabi mong idea of first love. Huwag mong sayangin. Dahil lang na-excite ka. Sorry, Jeric, hindi na kita ibabalik ha. Kanina pa tayo bitaw ng bitaw eh. Kung nakikinig ka pa, Jeric, what I'm trying to say is ngayon lang yan. Ngayon lang yan, ngayon lang yung thrill na yan, ngayon lang happiness, ngayon lang yung happiness na yan, ngayon lang yung endorphins na nararamdaman mo na off the roof just because it's something new. Pero magda-die down din yan. Ma-exhaust mo din yung feeling na yan. Lalo na kapag nakikita mo na yung mga anak mo worried about you, kapag nakikita mo na yung wife mong crying because she felt like you're cheating on her, mawawala yung nararamdaman mo. And you'll realize soon enough that you are making the biggest mistake of your life. Trying to rekindle a lost puppy love over a lifetime of promise na ginawa mo sa asawa mo. Jeric, no mga panahong yung kayo lang dalawa ng asawa mo, never siyang sumagi sa isip mo. Ibig sabihin, your wife was enough. She was enough to cover everything na hinahanap mo. Never mong hinanap-hanap yung ex mo. Natutokso ka lang ngayon.
plain to say, natutukso ka lang ngayon. So do not let her in. Sabihin mo sa kanyang ganyan na kung ano man yung napag-usapan natin, kung ano man yung ginawa natin na sinabi natin sa isa't isa na siguro first love never dies. Siguro nga, kasi meron tayong memories together. It was fun. It was exciting. But then again, siguro ang dahilan kung bakit hindi siya natuloy because it was never meant to be continued. Why? Kasi I was meant to be with this girl I'm with today. Yun yung dahilan kung bakit hindi tayo natuloy. Kasi yung asawa ko ngayon, yung tamang taong makasama ko habang buhay. I thank you for the memories. I thank you for making me feel alive again. I thank you for making me feel the flame or thirst of being in a relationship again. Gagamitin ko yung thirst na yon, gagamitin ko yung flame na yon para sa amin ng asawa ko. Kasi yun yung tama. Sana, Jeric, nakikinig ka. Do not waste your family. Do not break it. Do not do it. Huwag kang sumama sa first love mo just because naniniwala ka sa first love. Mas malakas ang true love sa first love.